Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Tito Ay. Magandang hapon naman sa iyo, Miriam. Magandang hapon sa iyo, Jen. Magandang hapon, Tito Ike, and magandang hapon, Garci. Magandang hapon, Jen. Magandang hapon, Alex. Magandang hapon, Garci. At magandang hapon din sa inyong lahat. Welcome to Sweet Sabado! Ang inyong bagong tambayan tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Marami pong salamat sa panonood nyo ng first pilot episode ng Sweet Sabado! Sobrang dami ng ating viewers. Thank you po sa inyong suporta. Please like and share sa aming Facebook page, Sweet Sabado. Sa mga nais po ma-feature ang inyong negosyo, mag-text lang po kayo sa aming text line na nakalagay sa inyong screen. Sweet kwentuhan sa araw na ito, kwento ng kababalaghan at katatakutan. Ay, anong isi-share mo sa kwentuhang ito? Ko kasi more on hinala ba? Gusto ko pa mapatunayan. Nag-eksperimento ko. Alam mo ginawa ko? Naglakad ako ng 2 a.m. Wow! sa subdivision na wala katao-tao. May nakita ako, pugot ang ulo. Pero hindi ako naniniwala. Sabi ko na lang, baka may problema ka. Pag-pray kita. Nawala siya. Ay, sa akin naman, Tito, ay nung nagtatrabaho ako bilang isang crew. Pauwi ako galing work. Naglalakad akong ganyan sa may sa uwi. Madilim na nun mga alauna na ng umaga, madaling araw. Naglalakad akong ganyan. Bigla akong may nakitang lalaking nakatayo, may bagbak sa likod. Nakatingala sa bahay. Building po kasi yun, tumitingala sa bahay. Tinitignan ko ganyan, hindi gumagalaw. Basta nakatingala lang siya. Nung malayo-layo na ako, akala ko papasok galing sa biyahe. Siguro inihintay yung pagbuksan sa pintuan kako. Pero walang nagbukas. Hanggang sa nakalayo na ako malapit sa amin, nilingon ko siya. Bigla na lang siyang nawala. Natakot ako noon. Alam niyo po ginawa ko? Takbo! Hanggang sa pauwi na ako ng bahay namin. Sobrang takot ko. Hindi ko makalimutan po yan. Ikaw naman, Garci, anong may share mo sa ating mga viewers? Sa experience ko sa kakatakutan or kababalaghan, nung nagtrabaho po ako ng production ng paper bag, hindi ko talaga in-expect na natutulog na kami one time. Tapos yung isang bata na kalbo, tapos meron din isang babae, kalahati yung mukha sunog. Tapos nung nangyari po na sa paper bag na yon, na araw na yon, doon din kinamatay din ng pinsan ko. So ngayon, yung pinsan ko, sana kung nasana siya maging masaya, nanawanan na po namin. Pero yun nga po, dahil Friday kasi yun ng alas 3, magluluto na kami ng pasit canton. Tapos binuhos niya doon sa may bintana kung saan nakatayo ang isang babae, ay sunog yung mukha. Tapos yung kinabukasan, akala kasi namin sa pinsan ko kulani lang siya, pero hindi siya normal na kulani lang. Hanggang dinala namin to sa hospital nung Saturday or Sunday yata yun. Diniklar na siya ng patay na siya nung wala lang siya ng mga 2 days, patay na agad yung pinsan ko. Tapos binalikan namin yung saan kami nagtrabaho, pinicturean namin kung saan siya nagtapon ng pinagkukulan ng pancit canton. Pinicturean ko, tapos yung lumabas doon sa picture, puro sign of the cross. Yun, tinanong ko din yung mga kasamaan po namin, totoo talaga, mayroon talaga namatay doon sa dati namin pinagkatrabahuan. Yun dahil nga sa mag-asawa, napakamatay yung babae. Yun lang may share ko sa inyo. Ikaw, Kuya Alex, anong naging karanasan mo sa kakatakutan o kababalaghan? Guys, sa totoo lang, hindi man talaga ako naniniwala sa multo eh. Kaya lang nung mismong lola ko na yung nagparamdam sa akin, naniwala na ako. Kasi ganito yon, nung time na yon na kasama ko yung GF ko, bigla na lang, bali nakaburol siya noon, time na yon. Tapos nung nakaburol siya, bigla na lang namatay yung ilaw. Tapos hindi ko nga sana iisipin na talagang hindi lang sinasadya, ganun. Pero 2 beses siya nangyari. Kaya doon talaga naisip ko talaga na parang talagang nagmumultuis nga siya. Kasi nga galit yung lola ko doon. Ang akin naman isi-share sa inyo, naglalaro pa sila ng bola. Hindi ko mawari, wala namang mga bata rito unang-una. Ako lang nandito mag-isa sa aming building. Ako yung caretaker doon, totoo po yun. Sabi ko, Maganda yan niya. my God, bakit ano ba ito? Sobrang takot ko talaga.
Kasi ngayon, ang ginawa ko, sa totoo lang po, sa sobrang ingay ng mga bata, Saan kayo, Daddy? takbuhan, tawanan, ang ginawa ko, tumakbo na lang ako Wala na yung- palabas wala kasi may pulutan. hindi talaga makakatulog. Doon ako natulog sa kabilang building, doon sa mga tao. Daddy, pero syempre, Nako, hinintay ko pa ng umaga bago ako pumasok doon sa building. Yun lang po guys, yung mai-share ko. At ito naman po ang Alex Corner. Naniniwala ka ba sa multo? Oo, hindi, at bakit? Yan po tayo natanggap na komento galing kayo. Oo, naniniwala ako may multo. Yun lang natin sila nakikita. At kung gaano tayo karami dito sa mundo, ganun din sila kadami. Sila ang tinatawag dito infinito, black and white. At mula naman kay Queen 00, medyo po, kasi na-experience ko naman po yan. At yan po ang Alex Corner. ang sa akin naman mga kaibigan ay ihugot mo. Kung ang ghost ay multo, bakit hindi kanya ginusto? Segment ko naman ay ang Joke with Tito Ay. Oh, bakit wala kang humuha? Nagpasok ko ng makada mo. Ayan ang damo. Kinain ng baka. Ay, asan ang baka? Umalis na ang baka kasi wala nang damo. Sa aming segment, Chikan Chan! Usapang, barang, kulam, at gayuma. Naniniwala ako sa kulam, barang at gayuma. Based dun sa akin na narinig ng mga kaibigan, may namamatay dahil sa kulam at na barang. At para sa akin, Darcy, totoo, naniniwala ako sa gayuma. Pero wala pa kami nung time na yun. Kwento lang niya sa akin na may babae talagang naggayuma sa kanya. Kasi pag pupunta siya doon sa babae, mayroong pinapainom sa kanya pero hindi naman niya inaano na talagang yung mga soft drinks, ganyan, iniinom niya. Tapos pag uwi niya sa bahay, parang gusto niyang bumalik ulit doon sa bahay ng babae. Parang gusto niya talagang makita yung mukha ng babae. Kaya naniniwala ako talaga dyan sa gayuma. Hindi ako sangayon sa gayuma kasi kung mahal ka ng isang tao at mamahalin ka naman talaga. Kasi di natin kailangang gumawa ng paraan para mahalin isang tao. Lalo na paggagawa ng hindi maganda para lang makuha mo ng isang tao. Ayaan natin sila na tayo ang mahalin ng gagaling sa kanilang puso. Masarap kasi ang tao, ang mismong nagmamahal na hindi tayo gumagawa ng masasamang hemplo para lang makuha natin ang isang tao. Kulam naman, totoo yan. Experience ko doon sa nanay ng best friend ko. Kinukulam talaga siya. Inggit at dahil marami silang lupain na gusto kamkamin. Yung may mga lumalabas sa mga insekto sa katawan. Kitang-kita ko talaga yung langgam. Pero sa totoo lang, kamot siya ng kamot. Kaya lang, tataka ako, bakit wala akong nakikitang na langgam? Sabi niya, hindi sa'yo magpapakita yan sa akin. Lagi siyang may stick. Nilalagyan pa niya sa dulo yung tansan, kakamutin, gano'n. Hanggang sa namatay yun. Yung namatay yun, nasa ospital, alam mo ba, ang daming langgam na umiikot do sa paligid ng hospital, yung sa mga hall, yung mga pader, ang dami talaga. Kaya naniniwala po ako sa kulam. Tito Ay! Happy birthday, Tito Ay! Salamat sa inyong nagbati sa akin, lalong-lalo na po sa mga kasama ko. Ako, dito sa Sweet Saturday. At napaka-laki po ng chance ko nakapasok po ako sa ganitong program. Marami po akong matututunan dahil po ito is birthday. Salamat po. Salamat din po sa mga nananalangin sa akin magkaroon pa muli ng another birthday. Salamat po ng marami. Ang tanong, ilang taon na si Tito Ay? Ang tanong! Yes! I'm 16. Oh! Ano yan? Tito Ay, never been kissed, never been touched, but totally... Virgin! Ang tanong, may love life ba? May life ba? May love life? Close na ang love life ko. Kailan yung last? Last 20. Kala ko last 20. 20. Eh di mabubusog po kami niyan, Tito Ay, sa susunod na Sabado. Yes! Sagot ko ang laing. Wow! Happy birthday, Tito Ay! Asahan po natin yan mga ka-Sweet Sabado. Thank sa birthday ni you. Tito Ay.
Happy birthday ulit, Tito Ike! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! to you! Woo! Yeah ba? Maraming salamat sa inyong panunod dito sa Sweet Sabado!